finish this by 11 o'clock kasi mukhang maraming issue, no? So I'll give everybody a chance. So let's first make certain rules. Number one, identify yourself, your organization, and please get to the point with your questions, okay? No more speeches, okay? But questions. Now, let me just say this. Ang ating bansa talagang magulo, no? I'm worried about the way the country is being run. Ang daming inquiries, ang daming accusations. It reminds me of 3 incidents, attorney. The Spanish Inquisition, the witch hunt in Salem, and then the Makapili during the World War II, the Japanese. So in short, ang dami mga tao dito nagtuturo, nagsisinungaling, accusing, no? So anyway, the Bible says that thou shalt not bear witness against your neighbor, false witness. Okay, without further ado, I would like to invite Attorney Danao. I'm sorry, the young muna. Attorney Rellano to make the opening statement. So, good morning, ladies and gentlemen. Mayong buntag, Unay Bisaya diha. And to all my fellow taong bayan currently watching, good day po sa ating lahat. So, the first part for today will be yung message po na i-convey namin is about hindi po dapat may selective justice sa House of Representatives. And this is in relation po nung last hearing nila yung April 29, 2026, considering na alam naman po natin, di ba, hindi binuksan yung BIR box. However, we have to remember, hindi lang po kasi BIR box yung may confidentiality issue. Kundi pati yung AMLAC and bank transaction records po ni Attorney Mans Carpio and his spouse, the Vice President po of the Republic of the Philippines, si VP Sara Duterte. And kaya ako po nasabi na bawal yung selective justice because that violates our right to due process and equal protection. So if it violates due process, that constitutes as grave abuse of discretion. Therefore, that is an unconstitutional act po. Okay? And since kaya po namin nasabi na there is a violation of due process and the equal protection clause, kasi number one, confidentiality laws should be treated equally. Diba? So since AMLAC and the bank secrecy touches on confidentiality issues, it should have been given the same treatment as the BIR box ng April 29 hearing. Okay, and then another thing we have to note here is that when we talk about the issue po kasi of yung right to accountability versus the rights of private citizens, we have to remember na yung rights of private citizens po is also a constitutionally protected right po yan under the Bill of Rights. Yung right to privacy natin, meaning bawal po against unreasonable searches and seizures yung ating right to privacy. Okay? And if it involves fundamentally protected constitutional rights, ang nag-a-apply po dyan is the strict scrutiny test. It means na yung government po, yung may burden na dapat i-explain nila sa taong bayan na hindi illegal at hindi unconstitutional yung ginagawa nila. Diba? At yung nangyari po, like what I've already explained, there was selective justice. Therefore, that is grave abuse of discretion. Consequently, that is unconstitutional po. So that is my message for today. Thank you. Attorney Danao. Magandang umaga po. Good morning. I just want to address, because ito po yung parang mainit na issue, dun sa 6 billion. So, you can quote me on this, Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLA, kung babalikan nyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So, yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Dagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron pong sample dito. Di ba? Sa bank account nyo po, di ba? Sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit. Di ba? Mas pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Is pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay?
nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Kulay green. Siyempre, ang balanse mo, yung first slide. Yan. Okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balanse mo sa kulay blue, 100 pesos. Kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Diba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Diba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo ng 100 na yon, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, 0 balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. So, yun ang sinasabi ng transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 0. Di ba? Ay, hindi nila sinasabi yun. Hindi nila in-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance nyo. Diba? Tingnan nyo po yung libreta nyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So, ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin example. Okay? Kunyari, mag-umpisa tayo sa 1 million. So, ganun din yun. Diba? 1 million, deposit. 1 million, withdraw. 500,000, deposit. 1 million, deposit. Withdraw mo ulit. Okay? So, sa ganitong example din, di ba? 5 transactions. Pero ang total transaction value yung 5 million. Pero 0 balance. Di ba? Eh, kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So, lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Diba? So, 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, 0. Diba? So, isang taon lang yan, 60M. Eh, di ba ginawa nila, ilang years? 20 years. So, 60M times 20 years. Tada! 1.2 billion. Diba? So, 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to, ha? Ang transaction amount. Pero, ang posibleng balance mo is? 0. Diba? Hindi nila in-explain yun, eh. Kumbaga, parang ginawa nila, inaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Diba? Half-truth, eh. Talaga propaganda. Parang, kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school na galit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga klase, mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mo lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang, kabro mo nung high school. Inaalat mo sa G-chat, sa group chat nyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasama lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat nyo. Anong lalabas sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo kasamang isang lalaki. Half-truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao.
Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere na meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Di ba? Pero kung titignan nyo po yung report na nakakuha rin namin sa social media, kung busisiin nyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo na yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Eh, hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Di ba? So, yun pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Di ba? Kasi gusto lang malantag sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Di ba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Yun po ang gusto naming ipalahad. And as I said, Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Mula sa panahon ngayon, marites po yan. Thank you. Attorney Bayong, please. If I may add lang, attorney, nakalimutan mo yung interest So, yung sa balance kasi, let's say 1 million, di ba? Di ba, may interest po yan. Let's say 5 pesos, so maging 1 million 5. So, yung balance sa dulo, 1 million 5, i-add ulit, most likely in-add po nila ulit yun sa total. So, parang lumabas, may bagong 1 million, pero yung change in the statement of account lang was from the 5 peso interest. Paano po kung may tax withheld pa? Di ba, meron na ngayong mandatory 20% na yung binago lang po na withholding tax. So, pagbawasan ng 20% yung interest na yun, yung 5 pesos, so may minus 1, so 1 million 4 na lang. And then may bago pong ending balance na 1 million 4 from 1 million 5. So, they added that, most likely po, they added again that transaction record. So nakita po nyo, the same 1 million, nadagdagan ng 5 pesos, nadagdagan ng 1 million, nadagdagan na ngayon yung overall balance ng 2 million plus agad. Or the same amount. So yun po yung isa rin na magandang i-take note natin dito. Attorney Chairman, what about the banker, the bank? Aren't they making a statement to clarify the issue? BPI specifically. Yun nga, based nga dun sa, if you will niyo po yung AMLAC report na ring nakuha sa social media, internet. May portion po nung sumulat ang BPI daw, based on sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na merong system glitch sa records nila. Sinabi to. Di ba? Narinig niyo ba to na sinabi nung bisita sa Kongreso, nanggaling sa AMLAC? Hindi, di ba? Ang pinalandakan lang ng may kalabang kang kaklase mo. Gusto mo paihuwatig, may masama. Di ba? Panuri po and true. If in the first place, he does not have a copy of the report. Di ba? We have requested a copy of the report to be able to refute it last week. Up to now, wala pa po silang reply. Sabi nila, papa-approvean pa daw nila sa Committee on Justice Chairperson. Di ba? So, sana makakuha kami so that we can really check ano ba yung pinanggalingan ng 6 billion na yon. Diba? Kasi sample ko kanina, pwedeng zero Zero amount. Paano na inat? Diba? Tapos dito, giniwari, account ni VP Sara raw, account ni Attorney Mans. So, pwede mangyari, dinoble rin nila yun. Dinagdag din yung account ni VP Sara, account din ni Attorney Mans daw. Okay? So, yun lang po. Thank you. Okay, gentlemen, so what's your next step now? What's your next step? Please, okay. So i-emphasize ko lang din po, dun sa error na 2 billion, di ba may pumasok error 2 billion, then they corrected it, so nilabas. Dun pa lang, that's already 4 billion agad from their computation. So yan lang po gusto ko lang din i-emphasize. So what's your next step? Well, nagsampakan na nga po kami ng kaso sa fiscal ng QC, no? Dahil sa, yun nga, violation of the Bank Secrecy Law, violation ng AMLA, violation ng Data Privacy Act. And sa proseso po, mag-i-issue po ang fiscal ng QC ng subpoena para sa mga nakasuhan namin para sagutin nila yung paratang namin. No? And from there, pwede rin ko pa yung sumagot. No?